ang ating mga daycare workers, ang iba pang miyembro ng ating local council for the protection of 17 years of experience in litigation and dispute resolution, arbitration, fraud detection, investigation and resolution, criminal law, and civil and family law, among others. He is also a member of the Philippine Institute of Arbitrators. Ang rollout na ito ay gagawin sa Bulacan, isang probinsya na mahal ko dahil ang nanay ko po ay taga May Kawayan. Ang asawa ko naman ay talagang hindi ako nakalusot, taga May Kawayan din. Ngunit ako po ay lumaki sa Antipolo dahil ang father side ko po ay taga Rizal. Pero sabi nga po nila, at lagi kong sinasabi pag napupunta ako sa Bulacan, yung unang babae minahal ko ay taga May Kawayan. At yung huling babae mamahalin ko po ay talagang taga May Kawayan. Sigurado ho ako dyan. Bawal na hindi, siyempre baka magkamali, nakalive pa yata ito. Anyway, baka si Mrs. pala nanonood. So, hi, mahal, gano'n. So, nasa Bulacan po tayo. Of course, hindi po matutuloy ang ating programa. Of course, isimulan po natin sa pagbati sa ating minamahal pong Governor, Daniel R. Fernando. Maraming salamat. Si Gov po, Vice Governor pa lang po yan. Pag nakikita niya po, masun po kasi ako ng Bulacan, so talagang paikot-ikot po ako dito. Pag nakikita po kami ni Gov or then Vice Gov sa Eurobank, dito sa Malolos, alam naman natin yung Eurobank, sa may Arco, kumakain kami sa Eurobank, si Vice may meeting sa isang sulok, kami naman ang bahala. Ready na po? Okay po, sige. Para sa bata, basta bata, tayo ang bahala. Okay po, tayo ang bahala. So ngayon po umaga, i-discuss po natin yung topic natin na empowered parenting in the digital age. Ayan. Sino po ang mga parents dito? Wow, marami. Ngayon ba, meron akong question. Nakakasunod ba kayo sa mga anak niyo pagdating sa paggamit ng technology? Mas magaling sila. Sino po yung nakakasunod? Mas magaling sila. Kukunti. So, ngayong umaga po matututo tayo ng kung paano makikipagsabayan sa ating mga anak. Ang title, para po lutasin natin yung issues and concerns ng internet safety. Grabe na po ngayon ang internet, Then, second po, to educate parents with the strategies on how to manage and guide the children or their children while in cyberspace or even offline. Next po is to empower the relevant sectors in society. Ayan, nandiyan po ang ating LCPC, BCPC, yung mga teachers po natin nandito rin po. So, for this morning, empower po namin
Una, yung email. Isang click lang po, andyan na po ang ating mga messages. Important documents, isang email lang po. The internet is information resources. Ayan po. One click away for researching, studying, using the search engines, yung mga Google, the Yahoo, the Bing. Pero hindi naman nag-uusap. Kanya-kanya eh. Kanya-kanya. Pero may ano po dyan ha, may babala sa akin. Hindi ko alam kung paano. Gusto po? Sino may ganitong eksena sa bahay? Diba ayaw na nilang ibigay? Because there is already a families. Diba may mga age po yan, no? 0 to 18 months old, 18 to 24 months old, 3 to 5 years old, 6 to 10 years old, and 11 to 13 years old. Tingnan niyo yung tapat. Sabi dito, we have the detoxification, the principle of replacement, at saka po behavioral architecture. So ano-ano ba itong mga ito? Doon po sa detoxification, may process po yan. 21 days na hindi mo pa hahawakan. Next slide po. Role of parents in guiding their children's use of social media and digital devices. Ito na po yung tayo, yung kailangan natin malaman. Number 1 po dyan, sabi, beware of online potentials and risk. Una po, yung cyberbullying. Yan. Common po yan. Lalo na yung mga estudyante natin mga. Pero there are meanings online. I will let you read na lang po ano. Yan. Yan. Peaches. Kala natin fruits lang, pero ito pala po is private part po. Ayan, one hand. The okay hand. Next po. Ta. Next po. Kala natin cute lang yan. Pero ito pala po is bodily fluid. Yan po yung mga meaning niya. And if you want po yung copy ng slide, mamaya po mag-ano po kami. To-provide po kami sa inyo. Next po, Smiling David. Next po, ito, cute lang to, pero may iba na pala siyang meaning. Yung meaning pala nito is erotic. Next po, wink face. Akala natin pindat-pindat lang. Ganun. Yan pala yung original sex emoji. Yan pala nagkakata. Smear face, yan mga smileys na. Dami po, the description. Next po, the bone. Let's say, do the dirty, yan po yung meaning niya. Next po, the lip bite. Next po, the drool face. Yan, most of us nag-aalip kung may nakikita tayong food, no? Pero ang ano pala ng excreted pala po, ang ibig sabihin nito. Next po, taco. Akala natin delicious lang o yummy. Pero it represents pala po the female genitalia. Next po, the rhino. Dahil ito dun sa horn. Next po, honeypot. Yan din po yung next po, hot pepper. Then later on, may mga combination pa po ito. Ano? Next slide.
Lahat to. Next slide po. Lahat. Next slide po. Ayan na po yan. Nagdidig in na siya, palalim ng palalim yung mga meanings niya. Next po. Yan. Next po. Combination na po yan ng mga symbols, ng mga emojis. Sunod po. Ayan lang. Sunod po. Next po. Ayan. Next po. Mas palalim ng palalim yung mga meanings niya. Next po. Akala natin, baka makikita po natin yan sa conversation ng mga anak natin. Ay, hindi, mami, ano lang naman yan? Or daddy, ano lang naman yan? Emojis lang yan. Yan na po yung mga meanings. Next po. Next po. Next po. Next po. Next po. Acronyms and codes. Akala natin typo errors lang. May mga meaning po yun. Number 1, ayan na po siya. Get po ano? Ayan. Yan po yung mga ginagamit na po yan ng ano yung actual na po na ano, na nakikipag-chat na sila sa mga perpetrators. Next po. Ayan na. I'm posting naked. Next po. Ayan na. Napupunta na sila sa sasayan. Ayan. TVTM. Next po. Ayan. Kapag may mga parents. Teka, wait, may kalaban. Meron pa pong ibang ano yan. Next po. Ayan. Parents are watching. Next po. Yan, para hindi masyadong halata. Number 9. Next po. Code 9, parents are around. Next po. Ito, ang interpretation ko dito sa 9-9, Nanda. Nanda. The parent is God. Next po. Ayan na. Delikado na po yung mga anak natin. Po. Ayan na. Sige po po. Next slide. Ayan na. See you for sex. See you 46. Next po. Ayan na. Sunod po. Ayan. Keep parents rich. Ang dami ano po. Sino po yung first time na nakita? Kasi mahirap na po yung mga anak natin, Gen Z, tsaka mga Generation Alpha. Mga internet savvy, tech savvy na mga bata. Abuse, it's being simulated online, it's being recorded and being uploaded online. Same with psychological abuse. And unfortunately, most unfortunately, meron na tayong sexual abuse that happens online. So, the internet is being used as a conduit to sexually abuse and exploit children. And at the same time, meron ding economy behind this issue. Yan, in-spoil ko na ang aking presentation. So moving on, ito rin po yung next term na may encounter natin. Ito po yung CSAM. It's short for Child Sexual Abuse and or Exploitation Materials. So, ang OSAEC, this is the act. These are the results of the acts. So, ito yung mga photos at videos na kumakalat o pinapakalat o pinoproduce para sa OSAEC. Yan. So, yung mga tinatawag nating mga scandal, yun yung mga CSAM materials. So, bakit po ba natin tinatalakay ang OSAEC at CSAM? Kasi meron pong naipasang batas. Yan. So, ito yung RA 11930. So, this act amends yung Anti-Money Laundering Act
at yung ating Anti-Child Pornography Act. Kasi it's about time na i-enhance natin yung existing natin ng mga protection measures para mag-catch up dun sa mga nangyayari sa totoong buhay. But even now, hindi na siya ganun ka-advance kasi with the advent of AI and other modern technologies, medyo I think baka kailangan na i-update yung terminologies dito sa RA 10930. But all the same, we have this legal protection. Yung meron din tayong pagkukunan or source, kumbaga hugot, bakit tayo nag-i-exist sa espasyo na to at bakit tayo magtutulong-tulong para wakasan ang karahasan laban sa mga bata, at least for the online space. So yun, in the law, OSAI is defined as such. So it refers to the use of information and communications technology to abuse and or exploit children sexually, which includes cases in which offline child abuse and or exploitation is combined with an online component. So it could mean that yung sexual abuse ay nangyayari offline, ni-record at in-upload online, or it's being live-streamed, or any other forms that uses digital technologies or ICT technologies and the internet to sexually abuse and exploit children. So sa entire gamut of issues, yan, present po yan sa internet. So as far as you could imagine it, unfortunately, it exists in the internet. And kaya medyo disturbing yung issue, but I guess it's important na sinusurface natin siya. Kasi sa ating kultura, di ba, parang tabu yung ganitong mga issue. Hindi natin siya masyadong napag-uusapan. Kaya mahalaga na iangat natin siya kasi kapag patuloy natin siyang sinisikreto o nililihim, ang mga batang nabibiktima, hindi po sila nabibigyan ng lunas at hustisya. Yan. So, ano po ba yung mga bagay or mga examples ng acts under OSAI? So, ito po yung possession, dissemination and possession of child sexual abuse and exploitation materials. In fact, mere possession of any child sexual abuse material is grounds for punishment in the law. Ano man ang intention mo, paano mo man yun siya na-acquire, it's grounds for punishment in the law. Yan. So, mag-ingat po tayo dun sa mga ina-access natin ng mga online sites or mga dina-download na files. Kasi hindi natin alam, baka napagtripan po tayo, or perhaps may malware tayo na-install, or something like that, no? Kasi mere possession, kahit hindi natin alam, nagsisain po yun, grounds na po yun for punishment. Next, it's online grooming for children pala yan, for sexual purposes. Ang nabanggit na ito ni Ms. Beulah kanina, sino po ba yung nakaka-gets kung ano yung ibig sabihin ng grooming? Anong ibig sabihin po ba para sa inyo ng grooming? Wala ka naririnig na. Nagbubulungan. Para sa inyo po, ano yung ibig sabihin ng grooming? Yan, ibulong nyo sa katabi nyo. Kasi di ko na naririnig ang layo nyo. So, grooming is the process of preparing a child to be sexually abused. So, when we teach this to children, we don't say grooming. We say na, huwag muna kayong tumanggap ng mga regalo, lalo na sa mga taong hindi nyo kilala o hindi nyo inaasahan. Kapag may nagsabi sa inyo na yung gagawin natin ay sekreto lamang, yun po yung mga acts that precedes sexual abuse or part yun ng grooming process. So, ito po yung sa Filipino, pagliligaw. So, yun, part po siya ng grooming process. So, yung online grooming, yan, te-text, susuyuin, minsan may cash component, hihinga ng GCash, bibigyan ng GCash, bibigyan ng load. Part po kasi yan para ihanda yung bata na ma-sexual exploit. Yun. Next, sexual extortion of children. Yun, ginagamit yung mga sasaing materials para, ginagamit yung mga sasaing materials na ginawa ng bata. Ito yung mga self-generated online sexual abuse and exploitation materials para mag-extort. Or perhaps, tatakutin yung bata para mag-generate siya ng sarili niyang sexual abuse and exploitation materials. We have sharing ng image-based sexual abuse. I think that explains it. Hindi na po natin yung kailangan i-elaborate. Ito po yung commercial sexual exploitation of children. Ito mainly syndicated. So ito po yung pagpo-prostitute, children in situations of prostitution.
Ang hirap. Children in situations of prostitution. Yan na, nahihirapan na ako. Prostitution. Wala, gets na yun. Wala akong English today. Prostituted children or children in situations of prostitution. Prostitution. Ayan, nahiraos ko rin. Thank you. Yun. So, yeah, these are children in trafficking situations or very dire situations na hindi natin nakikita. They usually fall through the cracks of the justice system kasi tinatago po sila. Yan. Sometimes nagko-cross po sila ng borders. But all the same, ang reason bakit sila tina-traffic or ina-abduct or taken in by illegal means para po mag-participate sila sa online sexual exploitation of children. Next, ayun, exploitation of children through online prostitution and live streaming of sexual abuse. This is more recent, yung live streaming ng sexual abuse. Kasi with the advent of live streaming apps, yan, may mga, alam niyo na po yung live stream, di ba? May live stream na po tayo dito ngayon. So, it's being done live. So, may mga apps, ay may mga websites na nag-o-offer po niyan and you have to pay a certain amount para maka-access ng live stream apps. So, yung participants po ng live stream ng sexual abuse could be both children sila, it's an adult doing things to children, or perhaps a child performing sexual acts by himself or herself. And yung victims ng mga acts na ito run the whole gamut ng gender, age, nationality, etc. etc. Which is quite sad and quite disturbing. Ano? Magla-lunch pa naman na tayo. Tapos, ibibibi ko kayo. So, check in with yourself. Okay pa naman kayo so far? Okay pa? Kaya? Kaya. Thank you. So, yeah, we know that OSAIC is a form of sexual abuse. And OSAIC, as an issue, violates the rights of the child. Kasi karapatan ng mga bata na maprotektahan laban sa lahat ng forma ng pang-aabuso, di ba? Anong document ang nagsasabi nito na may karapatan ng mga bata? Sino nakakaalam? Wag sumagot yung mga taga-CWC, alam niyo na to. What document says na may karapatan ng mga bata? SIPO. Yan. Acronym siya. 3 letters. Sino nakakaalam? Yes, ma'am. Yes, tama. Thank you po for sharing. Ito po yung Convention on the Rights of the Child. Yun. So, OSAIC violates the rights of the child. Kaya po tayo nandito ngayon at kaya po natin siya tinatalakay. And we'll explain why nasa Makabata Helpline Lodge po siya. Yan. So, pop quiz, para naman ma-break ang ice at hindi po tayo mabagot, may i-present ako ng situations and you answer with, OSAIC ba siya o hindi OSAIC? Okay? Okay ba? You just say if it's OSAIC or not OSAIC. Okay? Okay, thank you. First situation. Yan. Si Mario, kinonvince si Marie, a 13-year-old, to join the TikTok challenge where girls catwalk wearing a thong for 30 seconds. Is this a case of OSAIC? OSAIC or hindi OSAIC? OSAIC na. Bakit OSAIC? Kasi online. Anong meron sa pinapagawa ni kay Marie na masasabi natin may sexual in nature? Pinapagsuot ng thong. Ano ba yung thong? Ano po ba yung thong? Yan. Kunyari, hindi ko alam. Ayan. So, ano siya? It's a type of underwear. No? So, yeah, it's OSAIC. So, it's unlawful for anyone to induce or coerce a child to perform in the creation and production of any child abuse or exploitation materials. Medyo straightforward. Si OSAIC po yun. Yun. Next, si Mario ulit. Si Mario, may-ari ng movie house, allowed experiencing Elena, a graphic film featuring a child prostitute who gives favors to older, wealthy clients. OSAIC o hindi OSAIC? Parang bawasan ko yung confidence niyo. OSAIC o hindi OSAIC? OSAIC. Bakit po? Bakit kaya siya OSAIC? Anong meron po ba kay experiencing Elena? It's a graphic film. Yan. Sino po ba ang mapaparusahan? Si Mario. Sige, tingnan nga natin. Yan. O, tama. OSAIC nga siya. Kasi,
Kahit yung mga distributors, like yung mga theaters, ICT themselves, or in cooperation with other entities, pinagbabawal po yun. Kahit conduit ka lang dun sa pagdi-disseminate ng usahay, may liability ka po. May liability po yun under the law. Next situation. Si Maria, mother 16-year-old Mary Ann, records online videos showing Mary Ann dancing in front of foreigners. Maria receives 10,000 a month. Thinks that this is okay because there is no sexual act involved. No sexual act involved. Osaik or hindi osaik? Osaik. Bakit po? Kasi may ano po. It might not be sexual in nature, but there's exploitation involved. Tapos diba sa osaik, online sexual abuse and exploitation. And it might not be overtly sexual, but perhaps preparation po ito for the child to perform other acts. And this is usually the case. Sinisimulan po dun sa mga ganong mga bagay-bagay. Medyo low-key, tapos nagiging grabe na later on. Would you like to guess po, magkano ang isang magkano yung isang cesaeum na material? Anyone would like to guess, magkano ang isang picture ng isang bata nagpe-perform ng usahay? Anyone would like to guess? Say a number. 5,000? Lower. 2,000? Lower. Lower pa sa 1,500. Lower pa sa 500. Actually, yeah, may 100 to 200 to 300 pesos. Sometimes, may isang photo lang yun, minsan 50. And it's hard sometimes to track because meron na tayong mga online payment providers, yan, yung mga GCash, Maya, sometimes yung mga through Palawan or any money transfers. It's hard to track sometimes, no? Kung para saan yung mga bagay-bagay na ito. Yeah, as low as that. And for someone to earn as much, it means na yung bata nagpe-perform for a long period of time or multiple acts. Yeah. Nagtatrabaho talaga ng tuluyan. So in Cebu, may na-encounter po kami na case na nung na-rescue yung bata, guess niyo po kung sino yung umiyak nung na-rescue yung bata? Yung magulang, syempre. Sabi ng magulang, tinatanggalan niyo kami ng kabuhayan. Kasi yung bata nagpe-perform sa camera, nagla-livestream yung bata, and the child earns 25,000 a month. And we have encountered these things time and time again. Right now, yung project ko po, yung Protect PH project, meron kaming presence sa Cavite at saka sa Caloocan, Malabon, and Navotas na areas. Just recently, just to prove this point, kasi ang isa sa mga number 1 na nagtutulak talaga sa mga bata na mag-participate sa usahay ay ang mga magulang. At ang mga magulang, nagagawa nila ito ay dulot ng kahirapan. Na-force din po kasi sila sa ganung situation. So may magulang na nagsabi na po sa amin na mas gugustuhin niya yung anak niya na mag-perform ng usahay kesa daw mag-knockout or mag-commit na ibang crime. So these are the hard things that parents are sometimes forced to participate in. Kasi dahil sa sitwasyon, dahil sa kahirapan ng buhay, natutulak yung buong pamilya para mag-participate sa usahay. So it's not to vilify the parents completely. It's not to vilify the parents completely. Kasi I don't think wala naman po siguro magulang ang gugustuhin na yung anak nila mapahamak, di ba? Pero minsan, napipilitan po sila na mag-participate yung buong pamilya sa ganung sitwasyon dahil sa hirap ng buhay. Yan. Those are realities that we face on the ground. Okay? Okay pa kayo? Whew! Hinga! Yan. So yeah, that's a side. Basically. Next case, si Susan, nanay ni Suzette, instructs Suzette to undress in front of the camera for Mr. Y, a generous family friend. Mr. Y mentioned that he knows Suzette and wants to see her without clothes simply for confirmation. Susan reasons that this is okay since there is no touching involved and thinks that this is not sexual abuse. Osaik or hindi osaik? Osaik. Yan. In this scenario, unfortunately, very real. Kasi may social norms din po tayo surrounding osaik. Sinasabi na, okay lang naman yan kasi hindi naman hahawakan.
No touch, no harm. So, would you say that that's true? Porque hindi nahawakan, nakita lang yung hubad na katawan, pinicturean yung hubad na katawan, or na-videoan yung hubad na katawan ng bata. Would you say na walang harm na nangyari doon? Yes, no? No, di ba? No, kasi walang humawak, pero yung idea na may picture or video ka na hubad at mag-i-exist yun for the rest of your life. And this is what victims of mosaic feel. Kasi nagko-compound yung kanilang experience of abuse. Kahit natapos na yung act, pero yung idea na yung mga imahe nila at video, nag-i-exist pa rin siya somewhere out there in the internet. Kasi sa internet may forever. Pag na-upload na siya, andun na siya forever. It adds to their feelings and their experiences of victimization. At bit-bit po nila ito hanggang sa tumanda sila. Yeah. So yeah, that's aside. It's luring or grooming a child. And then the last scenario would be, si Alma, isang working mom, leaves a 13-year-old daughter to Army, to Ara. So si Ara yung babysitter. Si Ara, yung babysitter, pinipicturan yung paa ni Army and sends it to Ara's chatmate who sends her free stuff. This is an example of osaik. Yes or no? Osaik or hindi osaik? So, si Ara, yung yaya ni Army, pinipicturan yung paa ni Army. Tapos, yung picture ng paa, finorward ni Army sa kanyang friend. And in exchange, may mga bagay na nakuha si Ara mula sa friend niya. Because of the feet pics. Osaik or hindi osaik? Feet pics. Feet lang. Osaik or hindi osaik? Let's see. Yes, still osaik. Kasi may benefit eh. Pero ang question ngayon ay, kung wala bang natanggap yung yaya, osaik pa rin ba siya? Baka hindi siguro, but that wouldn't make it okay nonetheless. No? Kasi tinake yung picture ng bata without their consent. So when we do these sessions to children, as early as when they are, ang pinakabata po kasi na ina-engage namin sa mga sessions namin ay 8, 9 years old. So tinuturo po namin yung konsepto ng consent. So ang katawan mo ay pag-aari mo at walang ibang makakahawak or makakakita sa iyo ng ganong posisyon or ganong sitwasyon na hindi mo pinapayagan. So yun, body integrity and consent. That's what we teach children para maprotektahan sila laban sa issue nito. So gaano po ba kalala ang problema ng osaik natin sa Pilipinas? And yan. 1 in 5 Filipino children are vulnerable to online sexual exploitation. And bakit important po yung numbers na ito, yung 1 in 5. So that's 25% of Filipino children. Kasi, sa Pilipinas, 72% ng population ay active social media users. Sino po ba dito ang may Facebook? Sino dito ang Facebook? Actually, ang tanong na po ngayon ay, sino dito ang walang Facebook? Wala. Sino dito? Di ba? Lahat tayo po ay nagpa-participate sa internet activities. Free data ka lang naman or hindi, meron ka pa rin online presence. Yan. So, vis-a-vis ng population, ang taas ng internet use natin. And this number includes children. Tapos, punta na po tayo sa mismong osaik. Yan. Doon sa National Center for Missing and Exploited Children, sa US po ito, may mga tips sila na finorward sa Pilipinas. So, na-report sa kanila, finorward na sa Pilipinas. During the lockdown, we saw an increase of 264.6%. Taas. Tips lang po yan. How about children na wala na-detect? Hindi na-detect na nagpa-participate pala sila sa osaik. Or children in very dire cases. Yung nagpo-fall talaga through the cracks. Yan. So, in 2022, 2 million cyber tips forwarded to the Philippines. Diba? Bigat. And there are other studies also that really hammers down the point na malala na po yung issue ng osaik sa Pilipinas. Ayan.
20% of internet users are victims of grave instances of online sexual exploitation and abuse. According to the AMLA, top destination of Cebu for site-related proceeds. And according to a study by the International Justice Mission, 500,000 Filipino children were trafficked to produce child sexual exploitation materials. I'm not sure kung meron akong cases dito sa Bulacan area. Kasi parang hindi pa yata ito na masyado na pag-uusap. Hindi pa siguro siya na pag-aaral na pag-uusapan. Pero right now, we feel na prevalent siya sa buong Pilipinas. Yan. So yun, ito yung mga challenges natin sa pagsugpo ng OSAEC. I'll just run through this. And I'm sure you can relate as service providers. No? Marami naman po dito na sa law enforcement. Yung mga nasa social welfare, youth, working with the youth, yung mga nasa education. I think pa dito po tayo sana magkaisa para isugpo yung issue na ito. So we have, prevailing social norms that contribute to the non-disclosure or reporting of OSAEC cases. Speaking of the taboo, speaking of no touch, no harm, or yung konsepto na ang mga bata ay pag-aari ng magulang. Susunod ka sa sasabihin ko or gagawin ko. So yun yung mga norms or mga kultura na nagpa-facilitate ng OSAEC. Ito po, lack of awareness of service providers. Hindi naman sa sinasabi na walang kapasidad ang mga service providers. Sinasabi natin na yung mga service providers kailangan siguro malaman din yung issue na to, na nag-i-exist yung issue na to. At iba yung capacity kasi, when we train service providers, at least for the project that I'm working with, iba po yung skill set, iba po yung approach when we deal with OSAEC cases. So it's a separate training for service providers and even social workers when handling OSAEC cases. Yan, magkakaiba daw yung kapasidad ng mga responders sa social service, law enforcement, yan, and etc. Right now, we're trying to break through sa education naman po na sector kasi may mga because of the child protection committees, yan, kasi nagre-report po doon ng mga bata. So, it might be as simple as cyberbullying instances. Yan. Pwede po natin gamitin yung mekanismo na yun para masugpuan yung issue na yun. Ayun. Inadequate infrastructure at lack of tools, including early detection, child-friendly investigations, and resolution of cases. May mga non-functional, and we have encountered this actually in the Cavite area. May mga areas talaga na wala po silang nakaset up na LCPC or BCPC. So, uneven po yung pag-maintain ng mga mekanismo na ito. At kulang na information that mainstreams OSAEC and CSAID knows. So, ito po yung mga facilitating factors for OSAEC. We talked about poverty. Yan. Tapos, since may easy access to internet, nagpa-facilitate din po yan sa OSAEC. And there's no filters or blockers on porn sites. Yan. Try niyo pong mag-google ngayon ng isang, huwag naman ngayon siguro, sige, huwag naman ngayon, baka pag-uwi niya, try niyo pong i-search yung mga sikat na porn sites. Walang nag-filter or nag-block doon. So it means that your children who have access to the internet or may gadget po sila, it could be easy for them to access said sites or yung mga ganong services. English proficiency, yan, since we are very proficient in English, yan, isa din po yun sa mga reasons bakit isa tayo sa mga nagsusupply ng OSAEC. Prevailing norms, yan, peer influence and commercialism, and well-established money transfers. So nag-session din po kami recently with the payment service providers, yung mga GCash, Paymaya, kasi may role, they have a role to play in addressing OSAEC. Typical characteristics of victims, children as young as 18 months. And they are getting younger, with those even in their infancy. So, typically, these are children born into trafficking situations. And yung parents sila nagpa-participate na sa OSAEC. Ay, hindi man OSAEC, nagpa-participate na sa online sexual exploitation. So yung children nila, unfortunately, nagpa-participate na rin sa online sexual abuse and exploitation. So,
Interestingly, well, while karamihan yung mga babae, meron ding recent cases of victimization of males. Tapos, perpetrators sa mosaic. Sino po ba yung nai-imagine nyo na perpetrator ng mosaic? Sino po ba? Typically, sino ang perpetrator ng mosaic na i-imagine nyo? Di ba, ma'am? Foreigner. Pag tinatanong din namin ng mga bata, sino daw yung typical na perpetrator, sasagutin nila, si Joe. Yan. So yun, may ganang tayong notion or idea. But it's not necessarily true. Kasi yung, in the next slide, hindi necessarily foreigner ang perpetrator ng mosaic. Actually, malaking percentage ang Asian nationals. Konti lang yung foreign men. Tapos, in terms of age, from 17 to 62. So, no commonalities in terms of gender, whether male or female, they could be perpetrators of mosaic. And, hindi rin nagmamatter. Yung financial status, medyo superior. Yan. Kapag you can afford to pay, so sila yung mga medyo mataas-taas. But now, with the low price, for the low price of 50 pesos, 100 pesos, and with the ease of access in the internet, some you can even get for free. Yun. So, ano yung mga social-cultural factors that facilitate mosaic? Meron po tayong tatlo. Ito yung supply, market, at policies and institutional conditions. Yan. Kasi easy money daw ang mosaic. Lack of awareness of laws and penalties. Lack of awareness of risks and effects of mosaic to children. English proficiency, digital access and literacy, and misconceptions that mosaic is harmless or not abusive. Ito yung peer influence. This is particularly interesting to me or to us kasi typically, yung na-encounter namin na cases facilitated by parents or adults. Pero may nangyayari po kasi na sila mismong kapwa-bata, nagpa-facilitate din sila sa kanilang facilitate din sila ng mosaic. May situations na parang mag-jowa sila, boyfriend-girlfriend, tapos sinabi ng boyfriend na, kung mahal mo ako, sisendan mo ako ng sexy picture mo. Tapos sisendan naman ni girlfriend si boyfriend. Tapos si boyfriend, yung picture na yun, isi-share niya sa best friend niya. Sabihin niya sa best friend niya, uy bro, secret lang natin to, isi-share ko lang to sa'yo. Best friends naman tayo. Tapos itong si best friend, isi-share niya din sa ibang friend niya. Sabihin niya sa best friend, sa friend niya na yun, uy bro, may shinare sa akin si ganito. Secret lang natin to. Tapos yung nakatanggap, isi-share na naman niya sa friend niya, uy, secret lang natin to. Hanggang sa kumalat na. Tawag mo doon ay nag-viral. So, yun yung laging source. Yun yung lagi. Pero, isa po yun sa mga kadalasang source. Bakit may mga child sexual abuse materials na nagiging scandal? Yan. So, may pagka-toxic masculinity, norm din po siya na nag-i-exist sa ating society. At dahil doon, nabibictimize yung mga bata. Yung iba po, typically yung mga batang, hindi natin masasabing mahirap. Yan. Kasi gusto nila na magkaroon ng bagong iPhone, bagong cellphone, bagong gadgets, maka-access ng ganitong other perks, kaya sila nagpa-participate para may pera po sila na pang-access mo. So may peer pressure or social pressure. May iba po na nabudol ng mga casting agents or mga nagmo-model. Yan, kasi may aspirations na mag-artista. Yun po, unfortunately, naging biktima po sila. These are the things that drive the point na hindi lang lahat ng mga nasa poverty situations ay nagpa-participate or naging victims ng mosaic. Other children, in particular, can still be victimized by this issue. Market conditions as well, yan. Merong high demand for child sexual abuse materials. Matagal na po namin itong tanong, may mosaic ba dahil may nagsusupply? Or may mosaic ba dahil may nagdidemand? Tanong, tingin niyo po. May mosaic ba dahil may batang nagbi-video? Or dahil may gustong magbayad ng video? Both? Actually, parang mas mabigat yung sa demand na side. May mosaic kasi may gustong magbayad. May nag-request. Na-victimize na sila later. Yan.
Before, mga 10 years ago, OSAID is mainly syndicated. So, meron talagang person na nagre-recruit. Person na parang bumubugaw. Ngayon, with the ease in technology, nasa pocket mo na kasi yung camera eh. So, you can easily generate child sexual abuse materials, which is very disturbing. Next, eto, easy access to money transfers and other payment schemes. Pinapatatag pa po dito yung guidelines at yung batas sa pag-detect ng OSAID through payment schemes. Kaya marami na pong controls ngayon si GCash because of this. Diba? Para may certain limit ka lang sa mga transactions. Tapos kapag nag-exceed ka dun sa threshold na yun, parang kina-question ng GCash na bakit ang dami mong monetary transactions? Unless i-register mo yung device mo, yung account mo, diba? Doon mo masusurpass yung threshold. In certain hotspots, tinitingnan nila yung mga kliyente nila na parang regular na bumabalik, tas usually fixed yung amount na tinatanggap through wire transfers. So, minsan question bakit lagi na lang every Wednesday ng 3 p.m. ditong person na to tumatanggap ng 10,000 mula sa same person. So, yun. May mga typical na parang patterns or factors bakit, paano ma-detect yung mga nagpa-participate sa OSAID. Hindi pa siya ganun ka fully fleshed out, still being worked on. Kasi once na-detect yun, maghahanap na naman ng ibang way. Minsan nga po ngayon, because of cryptocurrency, yung Bitcoin, yun na po yung ginagamit na pambayad. So it's still hard to detect yung mga transactions na to. Kasi one way din kasi ni detecting OSAID is through the payments. Diba? Yung exchange ng monetary transactions. Yan. We mentioned technology and yung local facilitators or perpetrators. Ito po, I think this is where we can cooperate, as service providers, as persons caring for children. Yan. Yung collaboration ng mga internet service providers and social media platforms na mag-detect sa OSAID. Kasi dito po ina-upload yung mga materials. So, yung mga internet service providers natin such as Globe, Smart, PLDT, Converse, yan. Dapat po, sa batas, meron din po silang dapat gawin para i-address yung issue na ito. Low local reporting and conviction sa justice naman aside, kapasidad ng ating local government and authorities, limited regulation of money transfer institutions, yan, limited local level awareness raising and education. Sa ating mga community workers ba, sa ating mga nasa LGU, when was the last, napag-usapan niyo na po ba yung OSAID recently? Meron na po bang discussions about OSAID? Yes, no, but these are few and far between. Hindi pa siya niyaangat as an issue. At yung weakness sa ating local child protection structures. Yan. Pwede din to. Yung mga social, cultural, and economic conditions that facilitate OSAID. Kahirapan, norms, and family dynamics. In the study, it says na children who are in atypical family situations, yung hiwalay yung magulang, sila yung mas vulnerable sa OSAID. Kasi hindi nababantayan ng magulang. Walang support also. Kapag may na-encounter silang issue, hindi nila madalas nasasabi sa mga magulang nila na na-encounter nila ito. Kaya mahalaga din sa atin, personally bilang magulang, na maging trusted adult tayo ng ating mga anak. Lalo na sa mga bagay na nakikita nila online, na hindi nila alam or may questions sila. Diba? Wouldn't we rather that our children go to us pag may tanong sila, rather than go to a complete stranger and perhaps risk themselves from being further influenced or further, matulak sa ganung sitwasyon. So, challenge yun sa atin na maging open and communicative based sa session ni Ms. Viola yan. Maging trusted adult tayo ng ating mga anak. Yun, paano daw na-detect yung OSAID? Ayun, 64% or majority of OSAID cases were initiated by referrals from international law enforcement. So may something po ba sa ating local structures bakit hindi nare-report or nade-detect ang OSAID? Something that we need to consider or look at po, di ba?
Kasi kadalasan, referral siya from international agencies. So, ito yung mga perpetrators, typically. But we know that that's just a certain part ng OSAIC. Maliit lang po sila na percentage. Pero bakit most ng mga referrals or yung mga reporting galing from international? So, something must be done sa ating local na structures or local na reporting systems para dun sa source ng OSAIC mismo na didetect na agad. And the government admits difficulty in detecting and eventually capturing perpetrators due to more advanced technology. This is why we really commend the government kasi prioritize po siya ni President Marcos yung issue ng OSAIC. Yun. At least nabigyan ng visibility yung issue. We really want to cooperate with the Philippine government on this. Share what we know, share the experiences from the local, yung sa mga communities that we work with, ano ba yung realidad ng OSAIC para sa kanila. Kaya nagpapasalamat kami na nabigyan ng visibility ang issue na ito. So yun, bakit po kailangan mag-report? So, dito po merong malaking part ang Makabata Helpline because in helplines like this, mas napapadali po yung napapadali yung pag-report ng mga bata. Kasi bata focus, di ba, yung Makabata Helpline. So, pag nagre-report ng OSAIC, pwede na sa Makabata Helpline. And this is actually what we teach children in the communities. Pinaparecite po namin yung 1383 sa kanila para natatandaan po nila. So, yun. It's, instead of reporting, di ba marami kasi mga helplines eh. So yun, meron tayong iisang helpline kung saan nagre-report ang mga bata. And reporting is a civic and moral duty of every person. Kasi for every child na hindi na-report, hindi siya nabibigyan ng karapatang hustisya at lunas. Diba? Tapos, syempre, as mandatory reporters and service providers, obligasyon po natin na respondehan yung mga cases nito. And it is our social responsibility to protect children from abuse and exploitation, including OSAIC. Yun. May tanong po ba? Kasi dito natatapos ang aking session. I hope may natutunan po kayo kahit very short lang. At nag-enjoy naman kayo. Nag-enjoy? Medyo doubtful? Yan. Sana may natutunan po kayo sa